Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Gagawa nga tayo ng predictions para sa chapter 1117. Ano-ano kaya ang mga posibleng mangyari? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga parating na mga video. Mahalaga po ang pag-like sa video dahil mas maraming makakapanood dito sa ating channel. Salamat sa suporta mga katambay. Paano? Simulan na natin. Let's go! Madami na naman ang nangyari sa mga dumaang chapter. Merong mga bakbakan, mga madramang tagpo at mga pagre-reveal ang mga nasaksihan natin sa mga nagdaang chapter. Ilan nga dito ay ang pagkataranta ng mga Gorosei dahil hinahanap nila yung streaming Dendenmushi na tinago ni Vegapunk. Nagkaroon din ng ilang mga bakbakan katulad na lang nila Luffy laban sa dalawang Gorosei na sila Saint Mars at Saint Jupiter. Sila Bonnie laban kay Saint Nusjoro at sila Nami laban kay Saint Saturn. May mga tagpo din na pagsasakripisyo katulad na lang ni Edison at nila Stacy. At syempre itong pagre-reveal ni Vegapunk ng ilang mga impormasyon tungkol sa Ancient Kingdom, Void Century at dito kay Joy Boy. Nakita din natin ang tunay na itsura ng Mother Flame, ang sinasabi ni Vegapunk na source ng unlimited energy. At ito din ang nakapagpagana sa kung anong armas na pinangwasak sa Lelouch at alam naman natin na kung ano ito. Ito nga ay ang ancient weapon na Uranus. Na-reveal din na marami palang kontinente ang nagkalat nun sa buong mundo na lumubog lang dahil nga sa pagtaas ng tubig dahil dun sa gera na naganap noong Void Century. Lahat ng yan ay ikinagulat ng mga tao sa bawat sulok ng mundo at nakapagpagalit sa ibang mga marines, lalo na dito sa mga Gorosei at K.I.M. Ngayong parating na chapter kaya ano pa ang mga posibleng mangyari? Malaman at i-reveal ni Vegapunk, alamin natin. Dahil nga nasa huling mga sandali na tayo ng Egghead Island Arc ay mukhang patapos na ang revealing message ni Vegapunk dahil nga sa huling page ng nakaraang chapter ay alam na nga ng mga Gorosei kung nasaan yung streaming Dendenmushi. Pero asahan natin na magpapatuloy pa din ang mga pagre-reveal sa mensahe at baka nga i-reveal na din dito ang isa sa mga magpapagulat sa mga tao. Sasabihin ni Vegapunk ang tungkol dito sa mga Gorosei at dito sa Shadow King na si Im. Na alam ng mga tao na walang hari ang mundo at dito na mag-iiba ang takbo ng pananaw ng mga tao dahil nga kapag na-reveal ang mga Gorosei at itong si Im, hindi na maniniwala ang mga tao sa world government. Baka hindi na din magbigay ng mga heavenly tribute. Posible din na madamay dito ang mga marines. Hindi lang kasi yung pagre-reveal na hindi totoo yung empty throne na tinatawag. Pwedeng sabihin din ni Vegapunk na itong mga Gorosei at si Im ay ito yung kalaban ni Joy Boy nung Void Century. Pag yan talaga ang sinabi ni Vegapunk ay maniniwala na talaga yung ibang mga tao na talagang nagpapatuloy pa din yung gera na nagmula nung Void Century at baka mas malala pa ang mangyari. Dahil nga nung nakaraan din sinabi ni Vegapunk na itong sila Roger at mga kasama niya ay hindi man lang daw sinabihan ng mga tao tungkol sa Void Century. Alam naman natin na may dahilan si Roger kung bakit hindi niya binalita o kinalat yung natuklasan nila doon sa Laptail at kung ano yung mensahe ni Joy Boy. Ayon pa nga sa kanya noon na medyo maaga nga daw sila napunta doon. Hindi pa yon yung tamang panahon pero masaya nga siya dahil nakita niya yung mensahe at sana nga daw magkaira sila ni Joy Boy. Naisip na ni Roger na hindi pa tamang panahon para ipamalita sa buong mundo yung nangyari sa Void Century. Dahil siguro hindi pa talaga bumabalik sa era nila si Joy Boy na ngayon nga ay si Luffy. At dahil sa pangdadamay ni Vegapunk sa Roger Pirates, posible na sa next chapter makita natin yung mga reaksyon ng ibang mga miyembro nito. Tapos na si Rayleigh, mukhang makikita na natin si Scapper dahil magmula nung na-disband yung Roger Pirate, wala man lang balita kay Scapper kaya ito na yung panahon para lumabas at magpakita siya. Di natin alam, baka siya din talaga yung sinasabing man marked by flames at siya yung nagtatago ng huling road poneglyph para sa karapat-dapat na makarating sa huling isla. Kung may mga pagre-reveal ay syempre may mga bakbakan kaya ipapasok natin dito itong sila Zoro at Jinbei na lalabanan nga itong si Saint Nusjoro. Bakit nga ba posible to? Dahil nga 'di ba nasa malapit na sila Zoro at papunta na ito doon sa pwesto nila Bonnie. Kaya pwedeng harapin itong sila Zoro ang Gorosei na si Saint Nusjoro. Saka kakatapos lang nito sa atake niya sa Labo Face. Panigurado na pagbaba nito aatakihin na naman niya si Bonnie. Dahil nga alam na nila kung nasan yung Dendenmushi. Maiiwan nga itong si Saint Nusjoro dahil target din nila itong si Bonnie. Kaya sisiguraduhin itong si Saint Nusjoro na tatapusin nila si Bonnie. Kaso andun na nga sila Jinbei at Zoro na posibleng pumigil at makayanan na nilang labanan itong Gorosei dahil ang dami na nila doon. Si Frankie, si Bonnie, si Jinbei, si Sanji at syempre si Zoro. Pero magandang laban pag si Zoro at si Saint Nusjoro ang nagharap at makita ni Zoro yung hawak na espada nitong Gorosei. Malamang talaga sosolohin to ni Zoro sa labanan at dahil si Saint Nusjoro ay abala sa ibaba, si Saint Saturn pupuntahan yan yung Iron Giant. Kaya itong mga bida natin ay isasamantalahin yung pagkakataon na wala yung mga demonyong Gorosei na yon. Na dito na sila pwedeng tumakas at pumunta sa kabilang dako ng isla. Malalagpasan na kasi nila yung mga barko ng Marines dahil nga sa ginawa ni Edison na
nagdagdag pa ito ng mga ulap para sure na sa tubig ang bagsak ng Sunny. Kaya sure na makakatakas sa mga bida natin. Pero syempre di lang sila. Dahil 'di ba itong si Stassi ay nagkaroon na nga ng pag-asa dahil sa mga sinabi ni Edison. Kaya itong si Stassi makakasama sa mga bida natin. Bit-bit nga itong si Kaku na baka pati si Lucci sumama dahil nga para lang makatakas sila doon sa isla at makalaya na sa mga Gorosei na yon. Na wala namang pakialam sa kanila dahil ramdam ko na babaliktad na din si Lucci na ang dahilan nito ay doon nga sa mga sinabi ni Saint Mars tungkol sa kanila at kay Kaku na pababayaan nga sila nito. Kaya may chance na sumama sila Lucci sa pagtakas ng mga bida natin. Isa pang bakbakan na aabangan natin na yung pagsugod ng mga Gorosei dito sa Iron Giant na binabantayan ng streaming Dendenmushi. Matik to na labanan ang mangyayari. Pwedeng na program ni Vegapunk yung Iron Giant na itakas yung Dendenmushi o talagang gustong ilayo ng Iron Giant sa isla itong Dendenmushi dahil alam niya na importante yon. Posible din na magpakilala ito kay Luffy at magtulungan itong Iron Giant kasama sila Dory at Brogy at itong ang si Luffy. Meron pa tayong tanong dito sa Iron Giant na anong ibig sabihin nung sinabi nito na nagsusorry nga siya kay Joy Boy. Dahil ba to sa di sila nanalo nun o may gagawin na hindi natin inaasahan yung Iron Giant na to? Bago yan ay kung magkikita nga itong Iron Giant at si Luffy ay ito nga ang naiisip ko. Posibleng itong Iron Giant ay sabihin nito kay Luffy na kuhanin niya yung Mother Flame at kainin yon para nga mas lumakas siya at makamit na ni Luffy yung totoong form ng Gear Pip na literal na Sun God sa tulong nitong Mother Flame. Saka kasi diba si Luffy ilang minuto lang nauubusan agad ng lakas. Kailangan niya pang kumain ng marami para mabalik yung lakas na kailangan ng Gear Pip. Kung makakain niya yung Mother Flame ay kayang-kaya niya na malampasan yung level 1 kumbaga ng Gear Pip at mas lumakas pa yung form mismo ng Nika. Saka unlimited energy yung Mother Flame. Ibig sabihin tuloy-tuloy lang na magagamit ni Luffy yung Nika form at baka makita pa natin ang bagong anyo ng Sun God Nika ni Luffy at posibleng yung Mother Flame ang susi ni Luffy para matalo itong mga Gorosei. Dahil sa tingin ko itong Mother Flame ang kinatatakutan ng mga Gorosei. Paano? Eto makikita natin dito si Saint Saturn nung nahanap niya yung Mother Flame sa Labo Face. Nang makita nga niya yung Mother Flame sa tangke, medyo natakot nga yung mukha nitong si Saturn at parang kinabahan dahil sa liwanag o kapangyarihan na tinataglay nitong Mother Flame. Tingin ko lang naman pero parang ito talaga yung kinatatakutan at panlaban sa mga immortal na mga Gorosei. Na ito na talaga yung sagot ni Luffy para mapuksa ang mga hayop na demonyong Gorosei na yon. Nakaka-excite makita yan kapag nagtulungan itong Iron Giant at sila Luffy. Bakbakan talaga ang mangyayari. Sa lahat ng mga nasabi ko na teorya o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayong mga katambay, ano sa palagay nyo ang mga posibleng mangyari sa next chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!